Okay, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Sabi nga po, nire-request nila yung naman yung mga birthday ng August. Sino man may birthday ng August sa atin? Magna-McDonald lang tayo. Sino man may August? Wala pang August celebrant? Para may pag-pray, at least makatugan namin kayo. Ayun pala yung aking apo. August 12. August 12 yan. May panganay na apo. Alisin mo na yung maskara. Sino pa yung August? Madami po yung, ay, siya, madami po yung anak ko. 1,000. Madami po sila. Ka-birthday niya. Ka-birthday. Asinar. Okay, ito pa ang isa. Sino pa? Okay. O si Clyde, punta ka dito, representative ni ni Nar. Asa si Clyde? Ikaw tatayo para kay para mas maganda, makumpleto. Sino pang August sa atin? Si Dondon. Wala si Dondon. Nandiyan ba si Dondon? Halika, Don. Tahimik si Dondon eh. Dito kayo sumiharap. Tenten. Okay, sino pang August? August pa si Louie? Hindi, si Jawo pala, wala August ata si Jawo. Okay, so tayo natin tumayo, pag-pray natin sila. Taas natin ating kamay para sa kanila. Yes, Sir God. Father, muli sa oras po ito, salamat Panginoon sa araw kalakasan na binibigay po niyo sa bawat isa. Lalo na Panginoon sa mga may kaarawan ng Augusto. Amin po silang itataas of God, Lord. Kaya so God po, Lord, namin pong hiling na sila inyo patuloy na maingatan, gabayan sa anumang ginagawa nila. Bigyan po niyo sila, Panginoon, ng kalakasan at karunungan na may sagwa po nila ito na may katagumpayan sa inyong tulong, O God. Kailangan po namin, hindi po namin magagawa ang mga bagay-bagay maliban kayo, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa amin. At lahat ng meron nga kami ay galing po sa inyo. Kaya, Panginoon, pinupuri ka po namin pinapasalamatan sa lahat ng ito at aming pong hiling, Panginoon, na naman nasa kanilang mga puso. Alam po namin, higit pa rito ang pwede mong ibigay sa kanila. Kaya po, Panginoon, ang pong hiling na makikita nila ang mga gawa mo, ang mga kaluot mo sa kanila, na hinigitan mo ang mga bagay na inaasam nila sa kanilang buhay. Kaya, Panginoon, maraming po salamat dahil itong ginagawa mo sa bawat isa, Panginoon, lalo na sa mga lumalapit sa iyo. Panginoon, salamat po at naman, Panginoon, na kanilang pangangailangan sa buhay. Patuloy ko pong dalangin na supply po ninyo ito, Panginoon. At patuloy mo sila, Panginoon, gabayan na nawa, lalo po silang lumalim sa pagkakilala po sa inyo. At sila, Panginoon, ay tunay na maging ilaw saan man po sila madapo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kasagat, Father, gamitin po niyo sila, hindi lamang sa kanilang mga pamilya, kundi, Panginoon, sa ibang tao, lalo na, Panginoon, sa iyong pagkasan. Nung maging kagamit-gamit po sila. Ang lahat po nito, Ama, kaya aming pong dalangin at hiling sa matalas sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Batiin na lang, no? Pero babatiin. Nadamay ako dyan. Alam po ba ninyo sa isang iglesia, na hindi po maganda yung formal-formal? Dapat kalug-kalug po tayo. We are a family, amen?
Hindi po pwede yung forma-formada. Maliban sa pag pinagsasabihan ka, talaga po. Ano po? Pero po, para po sa pamilya, gano'n din po naman eh. So, tayo po muli magkaaral sa tanong ng Diyos sa araw nito. Isa po pamilya na verse po ang ating po tatalakayin. Dito po sa Romans 12, chapter 1 hanggang 2. Pwede po ito maging mahaba. Okay, po ito lamang po babasahin natin. Tayo po natin tumayo bilang pagbigay sa salita ng Diyos. Sabi po niya sa Romans chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo magkiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Muli po sa tala, Panginoon, tayo pinanalangin. Panginoon, sa oras po ito, aming pong hiling, na kayo po inyong kabayaan sa aming pong pagkaaral ng iyong salita. Aking pong dalangin kayo po mag-usap sa puso at isipan ng bawat narito, ng bawat nakarinig, Panginoon, at aking pong hiling na gamitin po niyo ang inyong likod na mahalagan yung kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat yung magsabi na. Amen. Amen. Tayo po makakakuna na. Unang-una, sabi po niya ng Panginoon, sandali po yung mga bata, wala bang kalat-kalat, magsiupo na kayo sa inyong mga tamang upuan. Okay. Kanina po marami namamasyal. Okay. Sabi po niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, tayo po'y kinahabagan. Tayo dahil sa habag ng Diyos, kayo'y naligtas, sabi nga po ng Panginoon. Sa totoo po yung salitang, ano nagligtas tayo ang aking pananampalataya? Hindi po totoo. Bagamat po ito'y bahagi ng kaligtasan, pero ang talaga nagligtas sa inyo, ang kahabagan na galing sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kanyang kahabagan, maliit na bagay lang ang hinahanap ng Diyos. Manampalataya kayo sa Kanya. Hindi po malaking bagay yun sa atin. Malaking bagay yun sa Diyos. Wala po, wala po kahirap-hirap. Nung ikaw ay manampalataya ka lang sa oras na yun, pwede mo tanggapin na kaligtasan ng Diyos. Hindi po big deal yun sa atin. Big deal po yun sa Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig. Yun lang ang Kanyang hinanap. At dahil sa maliit na bagay na yun na pwede natin gawin, naging dakilang bagay na sa atin. Ayun po kung naintindihan po ng ibig ko sabihin. Ang tunay na nagtestas sa atin ay ang kahabagan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi siya humingi ng pahirap sa atin. Hindi siya humingi ng mahihirap na bagay. Ang sinasabi po ng Panginoon, manampalataya ka lang sa akin. Hindi lamang po hiningi ng Diyos. Kaya nga, dahil sa ating kahabagan ng Diyos sa atin, ito'y nagbunga ng kaligtasan sa atin. At sasabi po ni Pablo, ngayon, ipansinin po ninyo sa salita ng ating Panginoon dito, bilang siya nagsasalita sa pamagitan ni Pablo, ang sabi po niya, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Para mo bang pagkatapos kang bigyan ng kaligtasan, siya pang nakikiusap. Ano po, tignan niyo ang lambot na salita. Hindi man po siya nag-rebuke eh. Hindi ba kayo nahiya? Sabi niya. Hindi po siya sinabi yun.
Wala po siya sinabing mabagsik na salita. Ang salita po niya, ako'y nakikiusap. Lalo po tayo binabagbagan damdamin na dapat maunawaan at maramdaman natin ang katotohanan ng kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Ito po isang mahalagang katotohanan na dapat po nating sinasariwa o binubulay o inilalagay sa ating mga puso. Ang mga katotohanan ito. Kaya sabi niya, nakikiusap pa siya. Naialay natin ang ating buhay. Sa isang may pagkilala. Sa isang kinilala at di naman niya, inunawa niya, ibinaon niya sa kanyang puso, ang katotohanan ito, tinanim niya sa kanyang puso na siya kinahabagan ng Diyos. Kaya siya naligtas. Ano sa palagay ninyo ang magiging pakiramdam? Dapat ka pa bang pakiusapan na magbago ng buhay? Hindi na. Kasi ikaw mismo, nandun sa puso mo, ang pasasalamat. Ang tunay na tumanggap na may pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Ito'y nag-aapoy, ito'y hindi mapakali na hindi niya mabigyan kalugdan ng Diyos sa buhay niya. Ulitin ko, yung mga tao lamang tunay na kinilala, pinahalagahan ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa kanila. Hindi mo biro ang paraan ng kaligtasan. Si Kristo ay napako sa krus. Namatay siya para sa atin. Para lamang maialok niya at maigawan niya ang kaligtasang kailangan natin. Kung ang Diyos, sabi nga, ay nagkatawang tao, napako sa krus, namatay para sa atin, ano klaseng pagkilala ang pwede mong ibigay? Hindi po sabi nga po madalas, hindi biro ang sitwasyon natin. Tayo'y mapapahamak. Kaya po ang Diyos, sabi nga, naobliga. Dahil tayo'y mahal niya. Tingnan nyo, kapag ikaw ay magmamahal, may obligasyon ka. Kahit wala kang obligasyon, nagkaka-obligasyon ka. Ito po ang ginawa ng Diyos sa atin. At tayo, kung mahal natin ang Diyos at pinapasalamatan ng Diyos, dapat meron din tayong obligasyon dapat sa Kanya. Huwag po natin sabihin wala kang obligasyon sa Diyos. Yung mga tao hindi lamang marunong kumilala sa kabutihan ng Diyos ang walang obligasyon sa Kanya. Ulitin ko, yung mga taong hindi kumikilala sa kabutihan ng Diyos, siya lamang ang walang obligasyon sa Kanya. Kung kayo'y kinikilala natin ang pag-ibig ng Diyos, siguradong magkakaroon tayo ng obligasyon. Nagkusa kang gawin ito. At ang sabi po ni Pablo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Isang handog na buhay. Ikaw ngayon ay nabubuhay. Hindi para sa ibang tao. Hindi para sa iyong sarili. Para sa Kanya. You must be a living sacrifice. Nakikita sa iyo ang liwanag ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo, ang mga kagustuhan ng Diyos kung bakit tayo niniligtas. Yan ang purpose ng Diyos. Kung bakit tayo niniligtas. Hindi para iligtas ka lang. Ang layo niya upang tayo mabuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, nang tayo iligtas ng Panginoon, ito talaga ang obligasyon natin. Magpakabanal tayo. Mag-ayos tayo ng buhay. At mabuhay tayong nagbibigay kaligtan sa Kanya. Amen? Tandaan nyo, ang kaligtasan ay may kasunduan. Hindi lamang niya sinasabi technical, sinasabi lang ni Pablo sa isang puso sa puso pakikipag-usap. Gawa ang maging dahilan ninyo sa pagkilos. Hindi dahil binatas kayo, tineknikal kayo, kundi dahil ano sasabihin natin doon? Dahil sa puso ninyo. Dahil naramdaman ninyo kadakilaan. Kaya ngayon, kinilala nyo at pinahalagahan. Kaya kayo gumagawa para sa Diyos. Ang gustong gawin ng Diyos, ang gusto makita ng Diyos,
Ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod. Ang dahilan mo kung bakit ka nagpapakabanal. At ang dahilan mo kung bakit gusto mong bigyan kalugdan ng Diyos. Dahil sa pag-ibig na kinilala mo sa Kanya. At meron ka rin pag-ibig ngayon para sa Kanya. Amen? Ay, maliban lang, ayaw nyo ng pag-ibig. Baka pag-ibig ng ibang tao ang hinahanap nyo. Pag kayo pumangit, napapalitan kayo. Sigurado po yan. Pero ang pag-ibig na galing sa Diyos, hindi po nagbabago. Kung minsan nga, pasaway ka na. Kinakalabit ka, tinatawag ka pa ng Diyos. Inaayos ka pa rin ng Diyos. Pero ang tao, kapag nagkamali ka, ayaw ko na sa'yo. Diba? Madaling sabihin nila, ayaw ko na sa'yo. Pero ang Diyos, matyaga. Talagang full of patience, meek, hindi ka interested na parusahan ka niya, kabutihan pa rin yung naalo. Meron ko ako sa naalala na tungkol dyan. Nagkakwentuhan kami. Noon, sabi niya, kasi na-aksidente ko siya 3 beses na. Sabi ko, bakit na na-aksidente? Sa palagay ko, sa usapan namin nakalimutan yung term, ginamit ko kung paano pinaliwanag. Siguro, kasi po ito isang lingkod ng Diyos eh. Siguro, pasaway ka kasi. Tumatawa po siya. Pero sa aming usapan ay ganito. Nang una siyang tinawag at naging pasaway, ang alok ng Diyos level 1. Ibig sabihin, yung bigat ng alok ng Diyos level 1, na nagkasala siya, pero pinalo ng Diyos. Ngayon, tinawag siya muli ng Diyos. Inalok siya muli ng ministry, level 2. Pumalpak na naman. At pagkatapos, inalok siya muli ng Diyos. Level 3. Tinalo siya muli. Sabi ko, wag mo nang kapati. Yung ika-4, delikado ka na. Matututunan ka na. Pero tignan mo kako ang Diyos, kaputi. Sa bawat tawag niya sa iyo, sa bawat pagkakamali mo, ang pagtawag niya sa iyo, hindi ka niya ibinaba. Inaalok ka pa lang mas malaki. Ganun po sa kasagana ang Diyos kung magbigay at magkaloob. Hindi lamang natin nakikita ko ano ang naghihintay sa atin. Magtapat ka lang sa konti. Sabi nga po ng Panginoon, maraming beses kung itong ipagkakaloob, ibabalik sa iyo kapag nagtapat ka. Kaya ito po yung dapat ito po yung dapat natin makita sa Diyos. Makilala natin ang Diyos. Pero ang mahalaga, pag-ibig ang dahilan kung bakit ka gumagawa. Amen? Sabi nga po ng Bible, inibig natin ng Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Kasi na makita natin, makilala natin, maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, na in love ka sa Kanya. Para nga lang babae na nilikawan ng sa lalaki na dating ayaw mo, magaling manligaw. Naramdaman mo yung pagmamahal niya sa iyo. Naramdaman mo yung pagsulo niya na ito'y totoo at hindi nang mawawala. Kahit na ayaw mo, bandang huli, nahulog na loob mo, hinahanap mo na. Kasi siyang nagbigay halaga sa iyo. Higit kang pinakalaga ng Diyos. Dahil yung boyfriend mo, hindi magpapakamatay para sa iyo. Pero ang Panginoon, namatay siya para sa atin. Amen? Bakit nyo subukan yung boyfriend nyo, mamamatay ka pa para sa akin? Sabi niya, hindi namamatay yung pag-ibig ko, ay hindi ako pwede mamatay. No? So, magpakatotoo po tayo pagdating sa Diyos. Ang sabi niya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay isang pamumuhay na may kabanalan at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yung awitin, bahagi lang yan ng pagsamba. Pero ang malalim na pagsamba ay yung pamumuhay na may kabanalan at nagbibigay kalugdan sa Diyos. Ginagawa mo kung ano yung the best na nabigyan mo naman ng kalugdan ng Diyos, natutuwa siya sa iyo. Hindi natutuwa siya sa galing ng awitin mo. Kung hindi natutuwa siya sa pagnanasa mong mabigyan siya ng katuwaan sa buhay. Gusto ba niyo sambahin ng Diyos na hindi na kayo kailangan umawit? Masigit ang palang pwede natin gawin. Kaya mo nyo sabihin, hindi ako marunong umawit. May marunong
Magpakabalan ka lang pala, mabuhay na may pagbibigay tuwa sa Diyos. Yun pala, masigit ka pa sa mga galing gumamit. Ito po ang dapat natin isipin. Maraming paraan ng pagsamba. Pero ito yung number one na hinihintay ng Diyos. Kahit na ano-ano pang galing mo sa pagsamba, sa pag-aawit, pagtugtog, lahat yan. Hindi ka naman nabubuhay na may kabanalan. Balance zero ka. Zero balance ka sa harapan ng Diyos. Amen? So, magpakaayos tayo para sa Panginoon. Ang sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Kasi nasa mundo tayo. Nagising tayo sa mundo. Nasanay tayo sa pamamaraan ng mundo. Prinsipyo ng mundo ang ating nakagisnan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong makiayon na. Dahil sa mundong ito, payabangan. Unang-una, payabangan dito sa mundo. Palakihan ng ulo. Palakihan ng hininga. Kung sino yung mayaman, siyang powerful. Kung sino yung politiko, nasa taas, siyang powerful. At ang mga nasa ibaba, kinokontrol. Ito po yung mundo. Sabi ng Panginoon, huwag kayo magkiayos sa takbo ng mundo ito. Ang mundo yung makasarili. Kung hindi ka, wala kang pakinabang, ayaw mo. Wala kang mahihita dyan. Wala kang mahihita dyan. Absuelto ninyo ako. Parang ganun eh. Mapapagod lang ako. Wala akong kita. Wala akong pakinabang. Yan po ang mundo. Ang mundo naninihasa. Ang mundo ng garaya. Dahil gusto ni Maman, lahat ng kasalanan pumapasok. Ito po isang warning ng Diyos sa mga nagpapakayaman. Kapag ang puso mo'y gustong yumaman, karamihan na gustong yumaman, nahuhulog sa maraming kasalanan. Yun ang laro ng mundo. Ang mayaman sa mundo, nag-iipon ng kayamanan. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, bayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang magawa ninyo ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, tingnan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Hayaan ninyo sa salita ng Diyos sa isang magtuturo sa atin. At ang sabi ng Panginoon, mas maganda pa ang magbigay kaysa sa tumanggap. Sabi niya, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Kung saan dito nasisira lang. Hindi lamang nasisira. Kung meron, hindi man nasira, iiwan mo na niya. Pag namatay ka, wala kang dadalhin. Mapasayo man ang buong mundo. Pag namatay ka, nakahukay ka pa rin sa lupa. Wala kang kayamanan. Magkapantay na kayo ng mga taong nabuhay sa kahirapan. Okay. At ang sabi po ng Panginoon, mag-impok kayo sa kayamanan sa langit. Ibig sabihin, ang kayamanan, hindi ito tinatago. Ipinapagamit kay Lord. Ulitin ko, kung anumang meron ka, katalinuhan, kalakasan, kayamanan, influensya, kung anumang meron ka, gamitin mo ito para sa kapakinabangan, sa kararangan ng ating Panginoon, sa katutuwa ng ating Diyos. Sabi niya, kung kayamanan niya, sabi niya, ito'y nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Ang palang paggamit mo ng kayamanan ay pagdeposito para sa langit. At may multiplication factor yan. Multiplying factor. May multiplying factor ang pagpapagamit ng mga kaloob na binigay na sa iyo ng Diyos ngayon ibinabalik mo sa Kanya. Ito'y pag-ipok na kayamanan sa langit. Amen? Kaya ngayon, huwag kang malungkot kung ikaw ay walang pera. Malungkot ka kung ang pera mo hindi mo napapagamit sa Diyos, tinatago mo lang at nagiging Diyos mo lang. Ang tao hindi marunong magpagamit ng pera, Diyos-Diyosan yan sa Kanya. Sobra-sobra na ayaw pa pagamit eh. Di ba nyo alam, dapat ang Krisyano, sa totoo lang, basic, dapat, ano bang sobra, huwag mo lang itago, pabigay mo na lang, sobra na eh. Yun ang basic.
Kaya sabi ko, kung kumikita ka ng milyon-milyon araw-araw, sabi natin 1,000,000 isang araw, yung bang kalahati hindi mo pwede ibigay sa labas? Hindi mo naman maubos yung kalahati eh. Sobra-sobra pa rin ang kalahati mo para sa kayamanan mo. Baka yung pera mo sa bangko, mamatay ka man, hindi mo na kaya ubusin. Pero nagpapakayaman ka pa rin. Sabi ko nga eh, masasabi ko kung minsan, kung sobra-sobra ng pera mo sa bangko o kaya mga negosyo mo, ano mang kikitain ng negosyo mo ngayon, dahil sobra-sobra na lahat ng naipuntan mo, gamitin mo na para sa Diyos. Which ang Diyos ay mapaparangalan. At ang Diyos, kapag ganito ginawa mo, ang negosyo mo, mananatili yan sa mahabang panahon. Bakit? Tignan niyo si Colgate. Yung naging halimbawa natin noon. Nang siya'y maging Krisyano siya, naghirap siya, napunta siya sa Amerika, wala siyang alam negosyo, naisip niya gumawa ng toothpaste. Eh, palit ang apelyido niya Colgate. Pinangalan Colgate Toothpaste. Kumita siya, kahina pa nun ang negosyo. Nagbibigay siya ng 10%, bilang type siya. Umundad ang negosyo, nagbigay siya ng 20%. Umundad ulit ang negosyo, nagbigay siya ng 30, 40, 50, bandang huli, 90% ang binibigay niya sa kanyang kita, 10% na lang yung sa kanya. Dahil sa ginawa niya, tingnan niyo ang Colgate. Ang daming nagsilabas na toothpaste, buhay pa rin si Colgate. Ito po yung blessing ni Lord. Kapag alam mo, ibigay sa kanya kapurihan. Ang kalwalatian sa kanya. Ang pasasalamat. Nanatili siya. Ibig sabihin, nanatili ang blessing sa pamilya ni Colgate. Kaya ang taong ipit sa pera, what I mean, mahigpit ang hawak sa pera, hindi makareceive ng bagong blessing kay Lord. Kaya huwag kayong magigpit. Ano? Kung sakali man na naman nasabihin natin, sabi nga ni Lord, ito yung matindis kay Lord eh, na dapat na pag-aralan ng mga Krisyano. Kung ito yung paglilingkod mo, sabi nga ni Lord, kung kailangan maubos, kung kailangan, masalamat ka, pipig na kamitan. Biglang sabihin, kung maubos mo yan, may kayamanan kang tatanggapin sa langit. Nauna yung kayamanan mo bago ikaw sa langit. Hindi ka na mag-iimpok, pinag-iimpok ka na doon. At ito ang dapat meron po tayo. At huwag nyo sabihin, gaano ba kalaki ang pera? Huwag nyo kalimutan yung dalawang pera, at dalawang barya, at saka isang supot na pera. Natalo yung isang supot na pera doon sa dalawang barya. Kaya huwag kayong magbilang sa pera. Magbilang kayo sa laki ng puso ninyo sa pagbibigay para kito. Yun din ang ipagsusukat ng Diyos sa blessing niya. Gaano ba kalaki ang puso ng Diyos sa pag-bless sa inyo? Pinag-uusapan dito, laki ng puso. Si Lord unlimited ang kanyang kayamanan. Kaya pag malaki ang puso niya, gaano kaya kalaki ang blessing para sa iyo? Amen? Kaya dapat alam natin ito. Kaya nga sabi niya, meron po siya sinabi ito. Dito yung verse 1. Huwag kayong makiayos sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ay inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, paano tayo babaguhin ng Diyos? Know His Word. Study His Word. Dapat alamin mo kung ano salita ng Diyos. Hindi lamang salita, kasi ito yung basic lang. Basic lang kapag alam mo salita. Ang tanong, naintindihan mo ba? Ang mga tanong ang bakit sinabi ng Diyos? Ano yung kaayusan ng mga salita ng Diyos? Yung bang dito makikita yung character and nature ng Diyos kapag binabasa mo. At dito mo rin makikita kung anong ginagawa ng Diyos. His work, ang kanyang ugali, ang kanyang pagnanasa. Makikita mo kapag binabasa mo sa tanang Diyos, kapag na ito'y nakikita mo,
Dito ka makakaroon ng puso. Dito maintindihan kung gaano katotoo ang pag-ibig ng Diyos at gaano sa katakila sa buhay mo. Kapag hindi mo na naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, paano mo mamahalin ng Diyos? Pero kapag ito'y habang lumalalim ka sa pangunawa sa pag-ibig ng Diyos at katakilaan ng Diyos, lalo ding lalaki ang pag-ibig mo sa Kanya at lalong lalaki rin ang mga gawa na pwede mong gawin para sa Kanya. Kayo'y walang ginagawa kasi wala kayong tinanggap o hindi kayo nakakilala sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo manhid, pero kapag ikaw ay nakaramdam, hindi maaaring hindi ka makikilos niya. Hindi maaaring hindi ka gagalaw dyan. Ang sabi niya, upang magawa ninyo kung ano ang mabuti, magkakaroon ka ng inspirasyon. Kapag nakilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng inspirasyon. Upang magawa mong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, tandaan po natin, lahat nagsisimula yan sa kaalaman. Basically, normally, ang normal na paraan, ibinibigay ng Diyos sa pangunawa natin sa isipan. At kapag ito'y naibigay na, anong klaseng puso naman meron ka? Meron ka bang desisyon na buksan mo ang puso mo na tanggapin ang salita ng katotohanan ng Diyos? Kapag ito'y binuksan mo, magkakaroon ka ng pag-ibig, magkakaroon ka ng inspirasyon kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay mo, at ang inspirasyon niyan siya magtutulak sa iyo na gumawa, kumilos. At kapag habang ginagawa mo ang salita ng Diyos, habang gumagawa kang sumusunod na naglilingkod sa Diyos, lalong magpapakilala sa iyo ang Diyos. Lalong maghahayag siya ng mga bagay na hindi mo dating alam kasi sumusunod ka na sa Kanya. Kaya tayo hindi lumalago, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. That's definite. Sigurado yun. Ang tao hindi masunurin, mangmang sa harapan ng Diyos. Sa totoo, spiritually, mangmang ka. Kasi hindi ka nakakasunod. Hindi buo ang iyong pagkatao sa pagkakilala sa Diyos. Sa isip, maaaring alam mo, pero sa puso, manhid ka. Kaya walang kilos sa katawan mo. Wala kang pusang paggawa. Ang taong sumasang sa mundo, nakikiayon sa nakikita niya sa mundo. Kung ano ugali nila, kung ano yung puso, sumusunod. Pero ang taong binago ng Diyos o kumikilala sa salita ng Diyos, nag-iisip yan, nag-aaral. Ito ba'y ayon sa salita ng Diyos? Ako ba'y susunod sa kanila o ako'y hihiwalay sa kanila? Ito po magiging bunga. Tandaan naman po natin, kapag ito'y naturuan ng ating mga isipan na buksan sa pamagitan ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng information. Ang tanong, kinilala mo ba ito? Pinagkat mo ba sa puso mo? Sinyerso ba? Natuwa ka ba? Ito ang magbibigay ng inspirasyon, kagalakan, tuwa, para ikaw ay kumilos. At kapag ikaw ay kumikilos, sabi ko nga, lalong lalalim ang iyong pananampalataya dahil ang pangako ng Diyos, makikita mo, tinutupad ng Diyos sa iyong pagtupad. Kasi ang Diyos sa kanyang salita, kapag siya'y nangako, may kautusan niya na dapat mong tupin, na dapat mong gawin. At kung hindi mo naintindihan ang pangako, pero tinutupad mo sa salita ng Diyos, hindi rin nagbabago sa salita ng Panginoon, yung kanyang pangako bibigay sa iyo. At habang nakikita mo na tinutupad ng Diyos, lalong lalalim ang iyong pananampalataya, totoo ang Diyos. Hanggang dumating ka sa punto, ang pag-asa mo, hindi na dating wala. Ngayon, lahat ng pangako niya, ang pag-asa nasa puso mo na at kine-claim mo na. Dati hindi mo maklaim ang pangako ng Diyos. Dati hindi ka naniniwala. Para mapapasin mo yung naniniwalang siya'y may buhay na walang hanggan sa langit. Ang naniniwala ay nabubuhay na makalangit sa lupa. Pero kapag ikaw ay nabubuhay na makalupa, ang pag-asa mo wala sa langit, nandito sa lupa. Paano ka ngayon sasabihin mo ikaw ay nabubuhay na isang
mananampalataya ng Panginoon. Tandaan natin, kapag hindi natin naisa puso ito, ang pag-asa ninyo dito lang sa lupa. Kapag ang pag-asa nyo nasa langit, mahaba ng pasensya ninyo. Kasi hindi naman nakatalupa, tagalangit. Nagiging matiisin ka kasi alam mo, hindi ka naman tagalupa, tagalangit ka. May pinangako ang Diyos, kung ako'y mamatay na nagtatapat, nagpapatuloy, na sumusunod at bibigay kalugan sa Kanya, ako'y tatanggapin sa langit na maluwag ang pintuan sa aking pagpasok. Amen? At ang sabi nga ng Bible, paghandaan ninyo. Lagi nyo narinig, higit ang inyong kamatayan kaysa sa inyong kapanganakan. Kung pinaghahanda natin ang ating kaarawan, higit nating paghandaan ang araw ng ating kamatayan. Graduation po yun. At doon sasalubong ang mga anghel. Huwag sana demonyo sasalubong. No? Mga anghel ang sasalubong. Hindi mo masaya. Ano mang karanasan mo sa lupa, lahat yan nagiging baliwala. Kasi temporary lang ang lupa. Ay, siyang panahon lang. Ang kapalit noon, buhay na wala hanggan, na puno ng kasaganaan. Kaya nga, ito ang dapat nating turuan ng ating mga sarili. It's a choice. Anong gusto mo? Maging masaya ka sa lupa at hindi ka mag-graduate? O gusto mong hindi baling dumanas ka ng pagsubok, pagtitiis sa lupa, kapag graduate mo kasaganaan na hindi mo ilarawan o kagandahan? Ito ang dapat nating ilagay sa ating mga puso. Ito ang pag-asa na binibigay ng Panginoon. Kaya ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ayaw niya masira ang kanyang kasaganaang ibinibigay sa atin. Ito ang dahilan. Tandaan natin, ito ang dahilan ng Diyos kung bakit gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin na ayaw niya tayong mawalan ng lubos na blessing. Glorious, blessed. Yung kalwalhatian, katakilaan ng Diyos na tatanggapin natin. Ipagpinagpalit ninyo sa konting buhay sa lupa. Sa konting kahirapan sa lupa. Bakit konti? Ilang taon na kayo mabubuhay? Mawawala na kayo. Doon, buhay na wala hanggan ang kapalit na puno ng kasaganaan. Kaya nga, sabi ng Lord, magpatawaran kayo. Mahirap magpatawad, pero kapag naisip mo, ang Diyos binigay niya sa iyo, buhay na walang hanggan dahil pinatawad ka niya at naghihintay pa sa iyo kasaganaan na walang katulad, walang katapusan doon sa langit. Eh, huwag ka na magreklamo. Balit lang ang inihiling ng Diyos. Kung yung masunulin ka na, magtiis ka na. The more we sacrifice, the more blessing ang naghihintay sa atin. Amen? Tandaan natin, wala talo sa isang tao na hihirapan sa lupa dahil sumusunod siya sa Diyos. The more we obey the Lord, the more sacrifice. Lagi niyong isipin. Higit na blessing, malaking reward ang naghihintay sa inyo. Kaya, pagdating ng araw, minsan nasabi ko na rin, pagdating natin sa langit, sasabihin natin kay Lord, Lord, bakit kakunti ang blessing na tinanggap ko? Sabi ni Lord, kasi kukunti lang naman ng sakripisyo ibinigay ko. Sabi naman ng tao, Lord, kasi kunti lang ang binigay mo eh. Sabi naman ni Lord, kasi kunti lang ang kaya mo. Kung hindi bibigyan ng mas malaki, babagsak ka. Hanggang saan ang kaya niyo? Hanggang saan ang gusto niyo? Hanggang saan ang desisyon ninyo? It's all starts. It's all start in a decision. Tapos yung hakbang. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dito natin pwede tapusin. Sabi niya, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kasi sinasabi doon, sa pakikinig at pagsunod ng salita ng Diyos. Hindi sinabing tenga-tenga ang pinag-uusapan doon. Ang talagang punto noon, nakinig ka at sumunod ka. At doon lalago ang iyong pananampalataya.
Amen? So, sino pasaway? Yung ayaw sa Diyos. Pero kung ayaw ninyo, imagine ninyo, bakit ko pinagpapalit ng Diyos na siyang lumalang sa akin? Desisyonan mo lang. Hindi mo kaya, malibang magdesisyon ka, dahil sa oras na magdesisyon ka, ang sabi ng Lord, sasamahan na kita. Yun naman kagandaan ni Lord eh. Hindi natin kaya lahat. Walang makakakaya sa atin. Pero nangako lang si Lord. Ako'y ay kayo kakasamahin ko hanggang sa dulo ng bundok. Amen? Nakakulatin ng Panginoon. Kaya ngayon, yung mga hindi pa nangako, hindi pa nag-commit, alam nyo, ang salvation o ang pananampalataya, ibig sabihin, nananampalataya ko kay Kristo kasi ibinigay ko ang aking sarili sa Kanya. Ipinagkatiwala ko ang aking sarili sa Kanya. Yun ang tunay na pananampalataya. Kung wala kayong commitment, tapos nasabi lang ninyo, naniniwala ako, sa isip lang yun. Pero dapat sa buhay, kapag nananampalataya ka sa buhay, isinuko mo at pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Nang may pagsunod din. Amen? So lahat ng gusto tumanggap na hindi pa nagawa at lalo lahat ay tumayo, samahan natin, kahit tumanggap na tayo, samahan natin ang mga manalangin. Manalangin tayo kayo sa oras ito. Sino dito ang hindi makasalanan? Sino hindi marunong gumawa ng kasalanan? Lahat tayo nagkakasala. Alam ba ninyo yun? Yung mga, lalo na yung mga bata-bata ngayon. Hindi ba nyo alam dahil sa kasalanan kaya napako si Jesus sa krus? Dahil kung hindi siya mamapako sa krus para sakripisyo kanyang sarili, ang punta natin sa impyerno. At dahil ayaw na itong mangyari, ginawa niya at ngayon isa lamang ang hinihintay ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya. Tumawag na may pagsuko sa Diyos. Kaya sabihin natin sa oras ito, tayo lahat ay manalangin. Sabihin niyo sa inyong bibig, Panginoon, sa oras po nito, ako po'y lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Ano man po ang aking nagawa, ano man po ang aking nasabi, ano man po ang aking naisip, at pumasok sa aking puso, na marumi sa inyong harapan. Patawarin po ninyo ako. At sa oras ito, akin pong isinusuko ang aking sarili. Kayo na po ang magiging sentro ng aking buhay. Kayo po ang aking paglilingkuran. Kayo po ang aking bibigyan ng katuwaan sa aking buhay. Alam ko, Panginoon, wala kayong inasa o hindi ang pinakamabuti sa akin. Kaya, Panginoon, salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas. At aking kong hiling, nabigyan po ninyo ako ng karunungan sa inyong salita at bigyan po ninyo ako ng kalakasan na maisagawa ko ang mga ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri po kita, pinapasalamatan sa iyong pagligtas, sa iyong pag-ibig. Aking pong hiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makanalaman po mananalangin sa oras ito, Yesu God. Father, sa oras po ito, aking pong dalangin ang aking pong mga kapatid na nagsuko na kanilang buhay sa iyo, kahit ang mga dati pa nagsuko, Panginoon. O God, Lord, ang iyong pong blessing sa bawat isa. Ang aking pong dalangin na puspusan po niyo sila, patuloy na niyo banal na Espiritu. Punuan po niyo sila, Panginoon, upang tunay na lang maramdaman, Panginoon, ang katotohanan ng pag-ibig mo, katotohanan ng paglilitas mo. Kaya sa God, Lord, at patuloy ka, Panginoon, gumabay sa kanila. Panginoon, na sila magkaroon ng tunay na tuwa, na sila'y nakakagawa at nakakasamba sa iyo. Bigyan po niyo sila ng kauhawan ng God, Lord. At patuloy namin po hiling na iyong mga anghel na siya magbantay, mag-iingat sa bawat isa sa kanila. Salamat, Panginoon. Ang lahat na ito, Ama, ay aming pong dalangin at hiling sa matabi sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Ang lahat po magsabi na. Amen. Amen.
Kaya ito,